Okay, so this time we're done with discussing the legal basis of this course, which is RA 1425. We did discuss its historical context, proponents, issues, and challenges, no? And we also did answer the questions on what made Rizal still relevant today, on what made his writing still resonant. Its relevance, basically. Rizal's relevance. Uh, the relevance of history, the relevance of Philippine history, and the importance of what our heroes, our national heroes, our bayani died for in the past. Hindi sila namatay para lang maging failure generation natin sa maliit na step, no, na pagdadala sa bayan sa makabuluhang pagbabago sa kung paano dapat nating mabasa yung mga gawa ng mga bayani natin. Kanilang mga sulatin, yung kanilang mga ipinaglabang minsan. This time, we're gonna historically contextualize Rizal. So our objective is to explore Rizal's time, ang lipunan ng Pilipinas sa panahon ni Rizal. At maaari din nating mayugnay, perhaps, but not identical. No? Yung similarity nito at semblance sa kasalukuyang lipunan at kasaysayan. Okay. So let us discuss Rizal in the 19th century. When you say 19th century, ika-labing-siyam na siglo sa Tagalog, labing-siyam na daang taon, oo nga, 19th century. So from 1801 to 1900. Kapag 18th century, ikalabing-walong siglo, from 1701 to 1800. No? So mahalaga na maunawaan natin ang konteksto ng lipunan sa daigdig at sa Pilipinas during the latter part of the 18th century. So, yung mga uling taon ng 18th century up to the early, no, mid and during the 19th century. Because we have global uh, historical events, that are very essential that affected the Philippine society on those mentioned centuries. Okay? So Rizal in the 19th century Philippines, the historical context of Rizal. So for this lesson, we're going to explore the political and economic situation of the Philippines during the 19th century to further contextualize the life and times of Dr. Rizal. Okay. So, ito yung pinakang outline, no, ng discussion natin today. During the latter part of 18th century, no, uh, at saka early 19th century, may dalawang two great revolutions. Yung impact ng two great revolutions na ito na nakaapekto, no, sa lipunan ng daigdig, sa lipunan ng Pilipinas. Partikular sa pagpapakalat ng mga liberal na ideya or kaisipan or kamulatan. No? Mahalaga itong dalawang himagsikan na ito kasi ito yung parang we can say na tangible, no, na pagmamaterialisa or pagmamaterialize ng period of enlightenment and scientific revolution. Mga historical period yan na maaring natalakay sa inyo nung junior high school kayo na nakalimutan nyo na at nirecap sa inyo nung nag-aral kayo ng ah, trends kung meron kayong, kung UMS kayo, no, Trends Network and Critical Thinking in the 21st Century. Or maaring natalakay sa panitikan nyo sa literature, 21st century literature, or hindi, sorry.
maaring natalakay sa inyo sa world literature or natalakay sa world history nyo nung 8th grade kayo kaso napakatagal na, di ba? So it would be difficult for us to recall that, no? Pero sana mabalikan ninyo dahil makatopic yun sa kasaysayan. Hmm. Liberal ideas, pag sinabi niyong liberal ideas, diba, freedom of the press, freedom of speech, kalayaan sa pagsalita, pamamahayag, expression, pagpapahayag, ano pa, pag-challenge sa mga existing traditional conservative na pananaw. So, liberal yon na progresibo, no? Halimbawa, um, pag-question sa existing authority, no? So, yung pagigit ng karapatan, dignidad ng tao, no? Mga kaisipang liberal yan. Okay? So, ano pa? Paggagawa ng mga comparison hinggil sa pag-unlad ng lipunang in terms of politics, in terms of economy. Ano pa? So, marami, no? Those examples are liberal ideas na nagmamaterialize na, hindi, na tinatalakay na panahon pa lang ng Enlightenment na kung saan the people started through philosophers started to question excess power and authority of government and churches, of individuals, of system of government. So, and they are keep on pushing through changes through social movements. So those are examples of scenarios and products of what we call liberal ideas. Malawak ang kaisipang ang usapin ng liberal, no? Pero mahalaga kasing sangkap yan, no? Para sa pag-usad, no? Para sa ah, pagtalakay ng mga major issues, developments, reforms, changes, no? Challenges in economic, political, and social dimension of the 19th century world and 19th century Philippines. So, ito yung pinakang outline. So, lahat ng mga pangyayari at kaganapan na yan ay may pinakang output, no? At yun ay yung paghulma sa ideya ng nasyonalismo na proyekto ng mga pambansang bayani natin tulad ni Rizal. At ng mga nagsulong nito sa panahon niya tulad ng reforma at himagsikan. Okay, so the late 18th and early 19th century marked the beginning of Industrial Revolution. And of course, still, no, yung remnant at impact ng French Revolution ay nagmamaterialize pa rin sa panahon na yan. Masabi nating produkto ang Industrial Revolution na Enlightenment at ng Scientific Revolution. And primarily, it was led by the British Empire. Now, thing is, while other countries in Europe are emulating British industrialization. Spain lagged behind its neighbors, mainly because of its engagement with Napoleonic and Carlist wars. So habang ang ilang mga bayan sa Europa ay abala sa pagyakap sa pagbabagong dala ng industrialization. No? Ano ba yun? No? Paano ko kayo dadalhin sa environment? And if you're a fan of watching Sherlock Holmes, Enola Holmes, I think setting pa rin yan na magfo-fall under industrial revolution or industrialization. Siguro mga latter period na yun. Ano pa? Yung series na latter part na rin to eh. Yung kay Thomas Shelby, yung Peaky Blinders. Think familiar kayo dun. Uh, yung film ni Christopher Nolan, puro western eh, no? Na, what do you call this? Yung The Prestige. Yun nandun si Hugh Jackman tsaka si Christian Bale. I think yung film na yun. Yun yung environment na pwede nyo sabihin na Industrial Revolution. Pero, yun, gusto ko lang ma-imagine nyo yung itsura. Ano bang mga changes na na-introduce na? Yung steam-powered engine, diba? Na eventually, nagkaroon ng mga steam-powered trains na nagpabilis ng transportation, nakakatuklas pa ng mga panibagong ruta pang kalakalan, nagkaroon ng macadamization, yung parang pag-asfalto ng mga kalsada, tuklasan.
Mas napalawak ang coal mining, no? Ah, na efficient noon sa konteksto ng panahon na yon, no? Na pagkukunan ng enerhiya na nagpapatakbo sa mga kagamitan, no, na teknolohiya sa panahon na yan. Nagpabilis din ng communication, nagkaroon ng telegrama, no? Ano pa? Napabilis din ng pag-imprenta, kasi naging large scale na ang printing, no, ng mga akda, libro, pahayagan, no, na mas nagpaigting pa sa pagpapakalat ng kaisipang liberalismo. Di lang sa Europa at nakarating din sa Asia, lalo sa Pilipinas. Now, habang nangyayari lahat ng yun, no, yung mga changes na yun, yung domestic na manufacturing industries na ginagawa lang before sa tahanan, nag-transition to large scale production, no, through uh, factories. No? Eventually, nagkaroon ng uh, mas globalisadong anong tawag dito? Globalisadong trading system through companies, trading companies. Ang Spanya, napag-iiwanan. No? Nakatuon siya masyado sa pagpapanatili ng kanyang mga ah, external political power, pagpapaigting nito through alliances, yung kanyang pakikibahagi doon sa Napoleonic Wars, na alam naman natin, serya to ng digmaan na sinimulan ni Napoleon Bonaparte, na alam naman natin yung kinahinatnan, no? At yung naging consequence, no? Naging aftermath, no? Largely failure, diba? Meron ding politically speaking, sa political dimension, nagkakaroon, no, rather, political dimension, nagkakaroon nung internal power struggle sa Spanya. Kasi nahati sa factions nun. Pwede nating sabihin that way, do black and white masyado, pero may mga nuances yan. No? Um, Merong mga Spanish liberal, tsaka Spanish bread. Hindi, Spanish conservatives. Hindi na ako mag-joke, class na yun. So, Spanish liberal, they're pushing through on reforms in Spain, especially in the monarchical type of government in Spain. Nagkaroon ng mga tinatawag na kaglista, no, who's supporting, no, yung pagmomodifika, no, ng monarkiya sa Spain. Yung iba naman, no, ay nananatiling mga loyalista sa royalty na tinatawag na mga Isabelista, who's campaigning for preserving yung tradisyon, kultura ng Spanya na absolute monarchy. Pero kasi, di ba nga, nagta-transition na niyan ang Europe, no, sa republic at unti-unti na na-abolish ang pagiging absolute ng monarchy as product of French Revolution, di ba? So, no longer relevant na yung mga ganong konserbatibong pananaw. Idagdag pa dito yung mga liberal, ipinupush through nila na best if, siguro, ah, makalaya na from colony from Spain yung mga colony nito, or di man, i-introduce na rin sa mga kolonya yung mga reforma, no, na ini-enjoy sa Europe. No? Kumbaga, parang dapat i-introduce na natin sa kanila. So dahil meron ka ngayong political internal struggle, no, sa Spanya, apektado nun yung mga kolonya tulad ng Pilipinas. Now, if there's this particular period na uh, nag-fail yung pagpapanatili ng mga loyalista sa monarchy na sistema ng lipunan sa Spanya, nag-shift eventually sa modified na monarkiya. No? So nag-appoint ka ngayon ng liberal na Governor General sa Pilipinas. Governor General yung direct representative ng King of Spain na nangangasiwa na mamahala sa colony nito sa case ng Pilipinas. No? So meron ka ngayong liberal na Governor General. Mag-i-introduce ngayon ng mga reform, pagbabago sa simbahan, sa lipunan. No? So magkakaroon ng pag-asa ngayon yung inequalities, social inequalities, racial inequalities. No? Kasi tandaan nyo, sa panahon na yan, socially, ito yung social strata, do may mga nuances yan. Social strata, social classification.
Nung panahon ng mga ninuno natin, katutubong ninuno natin, panahon sinaunang bayan, nahati rin naman sa tatlo, nobility or yung tinatawag na Magino o class, no, yung pinamumunuan ng chieftain na Datu, Sultan, Raja, no, at yung kanyang mga pamilya, nasa tuktok sila. Yung mga gitnang uri, sa panahon ng mga ninuno natin, panahon ng sinaunang bayan, tinatawag na Malaya, ah, uring Malaya, no, ay yung mga Timawa, na ibig sabihin din naman ay Malaya, tsaka yung Maharlika, no. Ah, Meron ka ngayong alipin na nasa ibaba ng lipunan. Ngayon, dumating yung mga kolonisador na Kastila, no? Spanish colonizers, rather. Uh, Based na sa race, yung social class, di ba? Nagkaroon ka ngayon ng mga peninsulares. Peninsulares, if both of your parents were Spaniards, then, pinanganak ka sa Spain. Peninsulares ang tawag sa'yo. When you eventually settle in the Philippines or sa mga colony ng Spain. Insulares naman, if actually, minsan yung insulares hindi nasa tuktok, iba nandito rin sa gitnang uri, di ba? Insulares, kapag both of your parents were Spanish, pero sa Pilipinas ka pinanganak. So, meron pa rin discrimination for them, towards them, rather. Gitnang uri, ang tawag mga Creoles, mestizos, ito yung mga half-half. Half native, half Spanish. Half native Chinese. Mixture na hybrid ng Chinese tsaka native. Half Spanish, ganyan. Yung mga Principalya class din, yung iba. Yung mga dating descendant ng mga ninuno, mga descendant ng mga Ginoo class o yung mga ruling class ng panahon ng bayan, na-demote sila. Naging nasa gitnang uri sila. Kaya minsan mga sanglay na mestizo, yung mga half Spanish, half Chinese, no? Ng mga Principalya class. Yun. Ang hirap eh, may mga nuances din eh. Tapos pinakamababa na actually hindi dapat tawagin ng mababa, mga Indio. Kaya mga sanglay, yung mga Chinoy. No? Bakit? Mababa ang tingin. Well, nagkaroon ng negative connotation. No? Particularly yung mga Spanish friars that time. They're associating the term Indio with indolence or katamaran, and ignorance or kakulangan sa kaalaman. But in fact, Rizal said he was inspired when he went to Europe by the term Indio. It actually means Indio means actually uh, you are native of that land. You belong to that land. So we should take pride when we are being called Indio. It's just that it was the colonizers who made negative, malicious connotations of the term Indio. In fact, ibig sabihin nun, you are part or originally from that land. You are native of that land. So ito yung umiiral ng social classes. So kahit nagkaroon ng social mobility noon, ang mga ninuno natin, no, when they were able to engage in businesses. Na later, tatalakayin natin what happened, paano nangyari yun. Paano nagkaroon ng drastic social mobility sa gitnang uri ng. Eh, race pa rin, rasa pa rin yung batayan ng antas sa lipunan. Ng, may discrimination pa rin towards them. Yung mga karakter sa nobela sa No Little Philly na magme-make sense na example ng ganitong kalagayan at sitwasyon. Kung isa sa contextualisan natin. Now, balik tayo ulit. Okay. So, yeah. So, in terms of politics din, and economics na rin, perhaps. So, yun nga, nabanggit natin, urong-sulong, atras-abante, ang mga reforma sa panahon na yan, depende sa kung liberal ba o konserbatibo yung ina-appoint na Governor General. And it varies depending on the political landscape of Spain. And that affects directly to its relationship with its colonies. Lagdag pa rin natin sa panahon na yan, nakalaya na ang Mexico, no, bilang colony ng Spanya. Surprisingly, it was led by a native priest named Miguel de Hidalgo. So, doon nag-start ang pagkaparaning siguro speculation ko lang yun. Baka doon nag-start yung pagkaparaning ah, ng Spanish colonial government that time, no?
na kapag ka may mga priest or native priest na nagsusulong ng reforma, natatakot sila baka magsimula ng paghihimagsik. Look at what happened to the martyr priest Gomburza. No? Baka yung dahilan, yung pagkapraning nila from that event. No? Yung Mexican Revolution that led to their independence. No? Now, economically, umiiral nun, ilang daang ah, taon umiral yung tinatawag na galleon trading or kalakalang gayon. No? It's between Manila and Acapulco, Mexico. Now, context, no? Yung produkto galing China ay nakarating sa Europe through this trading system, galleon trading. Sakyang pandagat yan, yung galleon. Ang problema nito, yung kahoy na ginagamit sa paggagawa ng sasakyang pandagat na yan, were actually punong kahoy, no? Sa lupain ng mga ninuno natin sa panahon na yan. Kaya nung sabi ni Rizal, may sinulat siya eh, no? Nagkakamali. Na-extinct na raw yan. Yung mga punong kahoy na yan. Because of this kalakalanggal yun. Tsaka imagine nyo rin, di ba yung mga ninuno natin nun, pagano, animistic, no? Iniwala sila na may mga kaluluwa ng mga ninuno at deities no, sa mga puno nila tapos puputulin, no? Halongkot yun. Noon may tamang proseso ng pagputol, no? Ritual, pamamaraan. Kaso noon, naubos yung punong kahoy na yun sa paggawa nitong galleon ships na minsan produkto pa ng forced labor sa mga ninuno natin. So, yung materialis, no, sa lupain ng mga ninuno natin, yung labor pa sa mga ninuno din natin. So, ganun tayong example on how we were exploited by the Spanish colonial government, no, in 16th, 17th century. I think umabot pa sa early part ng 18th century. No, nakalaya ang Mexico. No. Galleon trading is no longer relevant kasi yung kabilang end, wala, naputol na. So, tandaan nyo, bago dumating ang mga kolonisador, bukas na naman ang kalakalan natin. May barter na tayong tinatawag. May pagkalakalan tayo sa mga karatig nating bayan sa Timog Silangang Asya, nasyon galing sa Silangan Kanluran Asya. So, diba? Evident yun sa wika natin, tradisyon, pananampalataya na hybrid. So, product of barter yun. Hindi mo pwedeng sabihin produkto lang ang kinakalakal. The problem, nagsara ulit yun nung dumating yung mga kolonisador. It was perhaps semi-monopolized by galleon trading. Nung nagbukas ngayon, no, ang Pilipinas sa malayang kalakalan, nagkaroon ng social mobility sa mga gitnang uri. So economically, umunlad ang kalagayan ng mga gitnang uri, mga descendant largely, ng mga Maginoo class, yung panahon sinaunang bayan. No? Bukod doon, mabilis na ang naging ruta, ang kalakalan, transportasyon dahil nagbukas na yung Suez Canal. No? Isa sa mga mahalagang event na nangyari rin sa 19th century. No? Now, yung Inquilino class na yan, kung tawagin, nung nagbukas ang Pilipinas, muling nagbukas ang Pilipinas sa malayang kalakalan dahil nga nawala na yung galleon trading. Karoon kaya ng mga foreign investors tulad ng Dutch, American, even Americans, French, no, na naging interesado sa agriculture industry ng Pilipinas, ng Las Pilipinas. Now, these investors eventually had a hard time doing business kasi eventually nagtayo ng sariling kumpanya, makasila para sila din yung makinabang, no? Yung sa agrikultura natin at na naging source of wealth ng mga gitnang uri na nagkaroon ng social mobility o yung inquilino class. Now, they started to regulate industries through restrictive policies. This is where the mestizo and the natives started to help them in various trading functions. Acquisition ng land, ang gagawin ng mga yan, halimbawa, itong mga great-grandfather ni Rizal, mga tong lolo ng kanyang ama na si Francisco Mercado, no?
Halimbawa sa Calamba, yung lupa doon were during the time of Spanish colonial regime were friar lands, no, by Dominican priest. Mga Dominicanong pare ang nagmamayari sa mga lupain ng mga lupa ng mga Rizal sa Calamba. Ginagawa ng pamilya Mercado, no, namumuhunan sila doon sa lupa. Nire-rentahan nila yung lupa. Tapos, ah yung mga foreign investors na nahihirapan pumasok dun sa industriya dahil nga sa strict regulations at patakaran ng mga Kastila, no, eventually naging strict. Kasi na-realize si Basco, no, na Governor General, na parang nakikinabang na yung mga foreigner. How about us? Dapat kami lang nag-exploit. Hindi ka na yung sinabi, pero parang ganoon rin. So, nagbibigay ngayon ng capital yung mga foreign investors para mamuhunan dun sa agricultural industries. So, ang ginagawa nitong inquilino class, no, they started to help them in various trading functions like acquisition of lands, mobilization of labor, transportation of crops, up and overall retail trade. So, the Chinese immigrants, originally, Chinese immigrants sila, kasi Rizal, may pagka-Chinoy yan, no, serve as the middlemen. So, sila yung naging middlemen between the province's crops, where the crops were cultivated and harvested, and the merchant houses in Manila. So, kasi yung mga pamilya ni Rizal, sa nakinabang dun sa changes na yun, yung pagkakaroon ng inclino class as middlemen. Yan. Eventually, yung inclino class na yun, no, nagkaroon ng mga anak na na-afford nilang mapag-aral sa mga premyadong pamantasan sa Manila. Bukod doon, well, hanggang ngayon naman, bragging rights pag mapag-aaral ka sa Maynila eh. Bragging rights din lalo kung dadalhin sa abroad. How much more nung panahon, ganun kayaman, no, yung inclino class. They were able to afford to send their children to study abroad. So, with their education and exposure outside the country, now these individuals who later on were referred to as ilustrados. Yan yung origin ng term ilustrados. From term illustre, liwanagan. Okay? Bakit? They were able to compare. Bakit ang Spain, Barcelona, Madrid, no, hindi siya kagaya ng mga syudad sa ilang bahagi ng Europa. Parang napag-iiwanan. Tsaka, bakit dito sa Spanya, no, they no longer need to, no, to kiss the hand of the priest, the friars. In the Philippines, we still practice those things. But here in Spain, they no longer practice it here. Bakit sa Pilipinas, ginagawa pa rin nila? So, nakita nila may mali. Kaya naliwanagan sila. No? Eventually, formed the core of a new emerging movement that asked from colonial government for much needed reforms in the Philippines. So, ganito yan. Meron overseas na mga nagsusulong ng reforma, nananawagan ng kangangampanya ng reforma, political, economical sa Pilipinas. Meron ding nasa Pilipinas, nasa Las Pilipinas, no, na nangangampanya din. Alam mo, may tinatawag tayong mga Comité de Reformadores. Bago sila Rizal, bago yung propaganda movement nila Marcelo Del Pilar, nila Graciano Lopez Haina, Diatong Tagalog, La Solidaridad, yung pahayagan. May mga nauna na nagsusulong ng reforma. No? Kasi nga, atas abante nun ng reforms, ng pagbabago. Depende sa landscape ng politics ng Espanya. So, may mga nauna na, yung kung tawagin ay Comité de Reformadores, or you write it down, Comité de Reformadores. Tapos meron yung youth sector. Nasamahan nyo ng mga professional lawyers na nakapag-aral din abroad or sa mga premyadong pamatas sa Maynila na nagsusulong ng reforma. Okay? Ngayon, parang takot din ang gobyerno, no? Na maging edukado ang masa. Parang numinipis yung opportunity. Siguro kasi takot silang ma-question, no? Batikusin. Anyway, masasabi ko parang hindi siya nalalayo sa panahon ni Rizal kung titingnan natin. Anyway, going back to Honolulu, de joke lang, going back to our discussion. Um, Meron ding youth sector yun, yung Comité de Reformadores, kung tawagin ay Juventud Escolar Liberal. Again, Juventud or Juventud yung spelling. Juventud Escolar Liberal. So, yeah. Ano pa? No, hindi lang sa lipunan in general nun ang panawagan ng reforma.
Meron din mga panawagan ng mga paring Pilipino. Kasi, yung mga latter part ng 18th century, lalo nung early 18th century, bawal maging pare. Hindi pinahihintulutan na maging pare ang mga Filipino na native, yung mga Indio. No? Nagkaroon ng reforma, nagkaroon ng mga decree na hinikayat na dapat mga native priests na ang nakangasiwa sa mga parokya. No? Pero syempre, ayaw pumayag ng mga, kung tawagin natin mga paring regular. Yung mga paring regular, largely mga peninsulares yan. Mga lahing peninsulares yan. Um, Bakit? Associated nun sa political power din na ano eh. Pamamahala sa simbahan. Halos may co-equal influence ang simbahan. Do conflicting sila as portrayed in Rizal's novel. Pero kung titingnan mo, halos isang power din sila eh. No? Ang gobyerno at ang ah, simbahan. So parang kapangyarihan pa rin kung nangangasiwa ka ng parokya. Na sobrang pinagkakait. No? No, lalo nung panahon ng tinatawag na si Apolinario de la Cruz or Hermano Pule. Gusto niyan maging pare, kaso sa konteksto ng panahon niya, hindi siya pinahihintulutan. Ginawa niya, natayo siya ng sarili niya. Kung tawagin ay Cofradia de San Jose. Again, don't forget Hermano Pule. Pag pinanood niyo yung pelikulang Gomburza, yun yung introduction, buhay ni Apolinario de la Cruz, tsaka yung Cofradia de San Jose, na hindi rin tumagal kasi bakit? Nung nagkaroon ng growing supporters, no, naulinigan ng mga Kastila, anong tingnan, blasphemous daw to si Hermano Pule. Tiningnan as threat, tinerrorize, pinagpapatay, pinagmamasakit, trigger warning. So, ganun yung nangyari. Now, few decades after that, nagkaroon ka ng mga pare na insulares, mga native na nung nagkaroon ng liberal reforms sa simbahan na short period lang, no, natsyempohan na nangasiwa ng mga parokya. Ngayon, nagsulong sila na bagamat comfortable na yung situation nila, hindi pwedeng kami lang to. Kailangan maranasan din to ng ibang mga native priests. Mhm. Hindi pwedeng urong-sulong ang mga reforma. No, nagkaroon ka ng Padre Pedro Pelaez, isa sa mga pioneer. Miyembro rin nung tinatawag natin kanina na Comite de Reformadores na nagsusulong ng pantay na pagkilala sa mga paring Pilipino. Na dapat mga paring Pilipino, sila na yung nangangasiwa ng mga parokya, sila na yung kura piroko. Tina-turn over na dapat sa kanila. Kaso sadly, itong Padre Pedro Pelaez namatay sa earthquake. No, meron siyang mentee, itong Padre Jose Burgos, na nagpatuloy ng mga nasimulan niya. At naging kasapi ng youth sector ng Comité de Reformadores, kung tawagin niya they call this, Juventud Escolar Liberal. Ngayon, may estudyante siya, Pasiano Rizal, na kapatid ng ating Jose Rizal. Kung natin natin. So may direct uh, involvement or relationship ang Pasiano Rizal kay Padre Jose Burgos. Pasiano Rizal maging eventually kasapi din ng Juventud Escolar Philippine. Oo nga, Juventud Escolar Liberal. Now, nung in-execute yung tatlong paring martir, sina-associate sila dun sa tinatawag na Motín de Cavite. Uprising siya na nangyari sa Cavite, pag-aalsa sa Cavite. Na-involve or nadawit ang pangalan ng Padre Jose Burgos tsaka yung dalawang paring martir pa. Yun, in-execute sila. Nung nangyari yung execution, tatlong paring martir, si Rizal ay bata pa. Siguro 8, 9 years old. At hindi niya na-witness yun. Kung may naka-witness man, maaring si Pasiano Rizal. Sabi nga, sa gunitan ni Rizal, sa pagkakaalala niya, barely discussed ang tema to sa pintang tungkol sa tatlong paring motif. To be fair, nagimbal, no? Ah, nayanig, kumbaga. Nagimbal, nayanig, no? Ang kamay nilaan sa pangyayaring ito. Na pare, no? At in-execute, pinaratangan. Kumbaga, na red tag sa panahon natin. So, mawala namang sala, no? Pero in-associate. Yan. So ano pa? Ano pang mga pagbabago sa panahon? Yun yung
mga pangyayari sa panahon ni Rizal. Na eventually, no, ang Rizal magsusulat ng nobela, ikalawang nobela niya, idededicate sa tatlong paring martir. In-acknowledge niya, ni-recognize niya, naging influence ng historical event na yun na nangyari noong February 1872. Panahon na bata pa siya pero nag-make sense nung siya ay lumaki. Naka-inspire pangyayari. Bagamat nagdala siya ng takot sa kapuluan ng Pilipinas, ng Las Pilipinas, naka-inspire rin siya to ignite yung growing na national consciousness, sentiment, pagka-nasyon, eventually nag-form sa hulma ng nasyonalismo natin, nasyonalismong Pilipino. Now, because of technological and scientific advancements that boomed in the West, yan, nagkaroon ng mga factories, railways, no? And people were producing goods and were also moving from place to place at a pace that was never seen before. Most of these things were happening in Europe, particularly in Britain, France, and Germany. Spain at this point, as I mentioned earlier, who was a mercantilist superpower of a bygone era, found itself lagging behind its counterparts in Western Europe. Its former glory was heavily dependent on the rich silver mines. Kasi unti-unti na nalulusaw na imperyo ang Espanya niyan, no? Mga nakakalaya na yung kanyang mga kolonya. Halimbawa, sa South America, may mga nasyon doon na dati niyang colony, yung mga Latin American nation, started to dry up. No? Naging heavily reliant kasi noon ang Spain, no, sa mga yamang mineral na yan. When these nations are no longer colony of Spain, nauubos naman ang yamang mineral din scientifically, di ba? Bukod doon, they're no longer colony of Spain. Wala na mapagkukunan ng wealth. So, when the Mexican Revolution happened, 1810, as I mentioned earlier, the galleon trade ended, which served as an entry port of ships coming from China. And on purpose of mercantilist trading greatly affected the colonial economy in Spain. Yan. By the way, ito yung larawan, no, ni painting pala nung kay Miguel Hidalgo, no, yung native priest na nag-led ng revolution in Mexico, which eventually uh, made them independent. Ayun nga, napansin ni Governor General Jose Basco y Vargas na ay kinabang masyado itong British, Dutch, tsaka mga Amerikano, French, no, dun sa pamumuhunan sa pagbigay ng kapital sa mga middlemen and Quilino class. So why not magtayo ng sariling kumpanya, Espanya, na makikinabang din as trading company. Yun yung real kumpanya. Yan, nakikita nyo. Ito yung dokumento kasulatan kung ano nagkakamali. Ito yata ay, you may counter check, you may fact check din if this photo were actually examples of 19th century Inquilino class. Baka rendered, edited eh. Pero I think accurate naman ito, not quite sure if it's actually from 19th century. So we may further research about it. Ito yung example ng mga kumpanya na itinayo sa Pilipinas. Example, itong logo na nakikita nyo, itong C. Fresel and Company. In fact, Bonifacio was a clerk from this company, sa trading company na ito. Now, what happened? Nung nagbukas muli ang Pilipinas sa panigdigang kalakalan, nagkaroon ka ngayon ng mga foreign investors na socially mobilized, yung mga gitnang uri, nagkaroon ka ng Inquilino class. For the first time, the Philippines started to engage in cash crop or what we call commercial agriculture. No? And valid to Argen point out that actually engage in the world economy. So from farming na for subsistence lang and domestic consumption, foreign investors tulad ng British, Dutch, and even American trading companies invested capital for large-scale production of products na mahalaga sa panahon na yon, ngayon, at kahit naman noon, no? Tulad ng tobacco, hemp, and sugar. Lalo itong hemp, no? Sa paggawa ng lubid yan, yung fiber na ginagamit sa paggawa ng lubid. Asukal. No? So these investors had a hard time doing business. Nabanggit natin yan. Kaya nagkaroon ng Inquilino class. Nakita nyo pala family tree ni Rizal. No?
These are things na pwede nang i-search Google, no? At hindi ko na para talakayin pa yung kanyang pangalan ng kanyang mga kapatid. Ilan sila, pang ilan si Rizal, pangalan ng aso niya, pangalan ng kanyang mga magulang, sino kanyang lolo, ninuno. May research on it on your own, no? At I think may video yung genealogist na si Mighty Magulang sa family tree ni Rizal. May mga videos si Xiao Chua na ini-interview niya yung mga descendant ni Rizal. So, yun. Meanwhile, the mestizos and some rich natives looked over the production of crops through the subleasing the large estates. Pinamention ko sa inyo, no? Na nirerentahan nila sa mga Dominican friars. So, now, consequently, they were able to afford sending their children to school. Tulad ng mga kababaihan na, tulad ng mga babaeng anak ni Doña Lola, Doña Teodora, no? Mother of Rizal. They were able to send their daughters, ni Francisco Mercado, tsaka ni Teodoro Alonso, sa La Concordia. Si Pasiano Rizal naman ay dinala sa Colegio de San Jose, where he was acquainted with secular priest and scholar Jose Burgos. Si Rizal, diba? Nakapag-aral yan sa Ateneo, de Municipal, tsaka sa UST. Mga premyadong pamantasan sa panahon pa man ng mga kolonisador ng Kastila. Hanggang ngayon, matunog ang mga pangalan ng pamantasan na yan. So, yun. Rizal was born in 1861 amidst all of these political and economic reforms and turmoils. And he belonged to a local elite family who was fortunate enough to capitalize on the existing conditions at that time. Okay, so essentially, yun. Ito yung lipunan na kinamulatan, no? Ah, lipunan ng Pilipinas sa panahon ni Rizal in the 19th century. No? Okay. And muna natin ang discussion no, dito. Susunod naman, tatalakayin natin yung buhay ni Rizal. No? Ngayong nakontekstualisan na natin si Rizal, ang lipunan sa panahon niya, ngayon naman itatalakayin natin. Next time, yung buhay niya na mismo. Pero kasi it's already midnight, I have to end my recording and I'll try to record no, tomorrow, no, yung mga lecture pa natin. Try ko mahabol.